Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, nalampasan nina Elias at Kulas ang mga santelmo sa Latyan at ang tiyanak sa sirang simbahan. Doon nila nakilala si Amihan, isang dalagang babaylan na nakaalam sa 7 susi, sa huling pinto, at sa lihim na dahilan kung bakit kailangan nila kansidlak si Elias. Ngunit habang tinutunton nila ang guro ni Amihan, nilamon sila ng kabubatang binabaluktot ng halakhak. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay bumangon ang mga amalanhig, at kasama ng mga patay ang gurong matagal nang hinahanap ni Amihan. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, kapag paulit-ulit kang ibinabalik ng daan sa iyong pinagmulan, maaaring hindi ikaw ang nawawala. Maaaring may nilalang lamang na ayaw kang paalisin. Simulan na natin ang ika-4 na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Naramdaman ni Elias ang mainit at mabahong hininga sa kanyang batok. Maligayang pagbalik. Humarap siya at mabilis na iwinasiwas ang bulok. Walang laman ang likuran niya. Ngunit sa katawan ng punong katabi nila ay bumuka ang isang bibig na punang maitim ng ngipin. Masyado kang mabagal. Kumagat ang bibig sa balikat ni Elias. Napunit ang benda at muling bumuka ang sugat na tinahi lamang noong umaga. Umatras kayo. Itinarak niya ang gulok sa bibig ng puno. Sa halip na dugo, mapulang dagta ang bumulwak at bumalot sa kanyang kamay na may paso. Umalinggaw ang halakhak mula sa lahat ng direksyon. Gumalaw ang lupa at bumuka pa ang libingang nasa kanilang harapan. Sa ilalim, patuloy na naglalakad ang mga bangkay. Matigas ang mga tuhod, tuwid ang mga bisig, at nakatihaya ang mga ulong tila may pinakikinggan sa langit. Apo Binay, huwag kang bumaba, Amihan. Humakbang si Amihan, ngunit biglang humaba ang distansya sa pagitan nila. Ang hukay na isang di pa lamang ang layo ay naging napakalawak na bangin. Noong isang araw, lumilipad na sanggol. Ngayon naman, lumalaking butas. Wala na bang normal sa buhay natin? Huwag kayong maniwala sa nakikita ninyo. Naglabas siya ng 3 puting buto at inihagis sa lupa. Bumagsak ang mga iyon sa damo sa halip na sa bangin. Ilusyon ang hukay. Nilalaro tayo ng tambaloslos. Pumikit si Elias at inihina ang sakit sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang bato ng liwayway sa kanyang dibdib. Unang sinag, ipakita mo ang tunay. Sumilay ang gintong liwanag sa ilalim ng kanyang talukap. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang may itim na hiblang nakakabit sa bawat puno. Nagmumula ang lahat sa isang dambuhalang aninong nakadapa sa mga sanga. Mahaba ang mga braso nito, baluktot ang mga binti, at ang bibig ay halos umabot sa 2 tainga. Ngunit nang ituro ni Elias ang gulok, nahati sa 6 ang anino. Alin sa amin ang tunay? Iyong mas pangit. Mahirap yan. Tabla silang lahat. Sabay-sabay na sumugod ang 6 na nilalang. Humampas si Elias sa una, ngunit naglaho iyon at naging kumpol ng dahon. Tinamaan siya ng pangalawa sa dibdib at ibinangga sa puno. Sumakit ang kagat sa tagiliran niya. Nalasahan niya ang dugo sa bibig, ngunit nakatayo pa rin siya. Gumuhit ng bilog si Amihan gamit ang pulbos mula sa kanyang supot. Sa loob ng bilog, hindi nito mababago ang direksyon sa loob nito. Tumalon si Kulas papasok. Si Elias ay hinablot ng isang mahabang kamay bago makarating sa bilog. Elias! Pumulupot ang mga daliri ng tambaloslos sa liig ni Elias at itinaas siya sa hangin. Tagapagmana ka raw ng liwanag.
Bakit hindi mo makita ang daraanan? Pinilit ni Elias na iangat ang bulok, ngunit nang hina ang kanyang braso. Mula sa likod ng nilalang ay sumulpot si Kulas at ibinaon ang sibat sa hita nito. Dahil nakaharang ang napakalaki mong mukha. Binitiwan ng tambaloslos si Elias at sinunggaban si Kulas. Yumuko ang binata, ngunit nasapol ng kuko ang kanyang likod at napunit ang kamiseta. Gumulong siya sa putikan at napabaligtad ang suot habang pilit na bumabangon. Sandali. Huwag kayong tumawa. Mahirap magbihis habang may gustong kumain sa iyo. Biglang nagbago ang paligid. Ang 6 na anino ay naging isa. Nawala ang bangin at lumitaw ang makitid na daang nasa kanilang kaliwa. Ang damit mo. Punit. Baligtad. Nasira mo ang kanyang panggagayuma. Matagal ko nang sinasabing may silbi ang katangahan. Napasinghal ang tambaloslos at ibinuka ang bibig. Mula sa lalamunan nito ay lumabas ang mga tinig ng nawawalang manlalakbay. Tulong! Narito kami. Huwag ninyo kaming iwan. Umalinggaw ang mga pakiusap sa pagitan ng mga puno. Tumakbo si Elias patungo sa tunay na anino. Sinalubong siya ng kuko, ngunit isinalag niya yon gamit ang gulok. Kumiskis ang talim sa buto ng nilalang at nagtilamsik ang maitim na dugo. Sinipa siya ng tambaloslos sa sikmura at pinadapa sa mga ugat. Bago muling makasugod ang halimaw, hinampas ni Amihan ng tungkod ang lupa. Ugat ng balete, kilalanin ang tunay mong Panginoon. Bumangon ang mga ugat at pumulupot sa magkabilang bukong-bukong ng tambaloslos. Pinilas nito ang una, ngunit hinigpitan ng ikalawa ang pagkakagapos. Sumikat ang unang sinag mula sa bato ni Elias. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya tinignan ang katawan ng nilalang. Tinignan niya ang mga hiblang nakakabit sa mga puno. Lahat ay nagtatagpo sa isang pulang bukol sa ilalim ng dila ng tambaloslos. Kulas, pabukahin mo ang bibig. Bakit ako? Ikaw ang pinakamaraming sinasabi. May katuwiran ka. Tumayo si Kulas sa harap ng halimaw at inilabas ang dila. Hoy, pangit! Mas nakakatakot pa ang kambing ng kapitbahay namin kaysa sayo. Bumuka ang bibig ng tambaloslos sa galit. Sumugod si Elias, isinuksok ang kaliwang braso sa pagitan ng mga pangil at itinarak ang gulok sa pulang bukol. Kumagat ang 2 pangil sa kanyang bisig. Dumaloy ang dugo hanggang siko, ngunit hindi niya binawi ang kamay. Hindi mo na kami ibabalik. Pinihit niya ang talim. Naputol ang pulang bukol at nahulog sa lupa na parang nabubuhay na laman. Nagwala ang tambaloslos. Hinampas nito ang mga puno, nilapa ang mga ugat, at umungal hanggang manginig ang buong gubat. Isa-isang napigtal ang maiitim na hibla. Sa bawat maputol na hibla ay may isang bahagi ng kabubatang nagbabalik sa tunay na anyo. Lumitaw ang mga lubid na nakasabit sa matataas na sanga. Sa mga iyon nakagapos ang 11 manlalakbay na nangawala sa nakaraang mga buwan. Ang ilan ay payat at sugatan, ngunit lahat ay humihina pa. Akin ang kanilang takot. Sinunggaban nito si Amihan. Tumama ang kuko sa 3 tahi sa kanyang tagiliran at bumuka ang sugat. Napaluhod ang dalaga, ngunit hinawakan niya ang kamay ng halimaw. Hindi takot ang nagpagutom sa iyo. Kasakiman. Ibinuhos niya sa sugat ng tambaloslos ang natitirang pulbos na puti. Umusok ang balat nito at nabiyak mula palad hanggang siko. Sinaksak niya sa dibdib ang halimaw gamit ang sibat. Hindi iyon sapat upang patayin ang nilalang, ngunit napaatras ito sa ilalim ng isang nakalaylay na ugat. Umakyat si Elias sa puno kahit nanginginig ang kanyang duguang braso. Pinutol niya ang ugat sa itaas ng tambaloslos. Bumagsak ang makapal na kahoy sa liig nito at pinadapa ang dambuhalang katawan. Lumundag si Elias mula sa sanga. Sa pagbagsak, ibinaon niya ang gulok sa gitna ng batok ng nilalang.
Kumalabog ang talim sa bungo at bumaon hanggang hawakan. Bumagsak ang tambaloslos sa lupa. Humina ang gintong liwanag sa bato ni Elias. Nawala ang mga huwad na landas at lumitaw ang tunay na buwan sa pagitan ng mga sanga. Isa-isang ibinaba ni Nakulas at Amihan ang mga nakagapos na manlalakbay. May isang lalaking nagngangalang Iking na 3 linggo nang nawawala. Hindi kami kinakain ng halimaw. Pinakikinggan niya kaming mag-away at sinisisi ang isa't isa. Pinunit ni Amihan ang laylayan ng kanyang damit at ibinalot iyon sa braso ni Elias. Malalim ang kagat. Kapag hindi natin nilinis, lalagnatin ka. Ang guro mo ang kailangan nating hanapin. Ang nakita natin ay maaaring isa lamang sa mga ilusyon. Hindi iyon ilusyon. Itinuro ni Iking ang daang lumitaw sa likod ng bangkay ng tambaloslos. Nasa kabilang dulo ang Sitio Luntian. 3 araw nang umaapaw ang ilog at bumabangon ang mga patay sa kanilang libingan. May matandang babaeng dumating bago nagsimula ang lahat. Pumasok siya sa sementeryo at hindi na nakalabas. Si Apo Binay iyon. Pinabalik nila ang mga nailigtas sa Barrio Balete habang silang 3 ay nagtungo sa Sitio Luntian. Malapit nang magbukang liwayway nang marating nila ang Sitio Luntian. Dating luntian ang mga palayan doon, ngunit ngayon naging malawak na lawa ng maputik na tubig. Nasa bubong ang mga taga roon. May hawak silang itak, sulo at mahahabang kawayan. Sa gitna ng tubig ay naglalakad ang mahigit 30 bangkay. Dito. Umakyat kayo. Isang matandang babae ang naghulog ng hagdang lubid mula sa bubong ng paaralan. Inuna ni na Elias at Kulas si Amihan, ngunit bago sila makasunod ay may 3 amalanhig na lumiko patungo sa kanila. Akala ko hindi sila marunong lumiko. Hindi nga. Tayo ang nililikuan ng tubig. Umikot ang agos sa kanilang mga paa at itinulak sila sa mga bangkay. Tinaga ni Elias ang kamay ng unang amalanhig habang binasag ni Kulas ang tuhod ng ikalawa. Tinamaan niya ang isa sa panga at tumilapon ang mga ngipin sa tubig. Ang ikalawa ay bumangga sa kanya at parehong lumubog sila sa baha. Sa ilalim ng maputik na tubig ay kinagat ng bangkay ang benda sa kanyang balikat. Itinulak ni Elias ang dulo ng gulok sa ilalim ng baba nito at iniangat hanggang bumuka ang panga. Nakawala siya, ngunit napuno ng putik at dugo ang kanyang mga sugat. Hinila sila ni Amihan sa hagdan bago dumating ang iba pang patay. Sa bubong ay sinalubong sila ni Aling Pina, ang pinuno ng sitio. Hindi ninyo sila mapapatay sa pagputol. Kahit ulo na lang, gumagapang pa rin. May unang bangkay. Kapag natagpuan natin ang pinagmulan ng sumpa, mahihinto ang iba. Nagsimula ito matapos ilibing si Don Cirilo. Ikinuwento ni Aling Pina na si Don Cirilo ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa Luntian. Sa loob ng maraming taon ay kinamkam nito ang mga bukid ng mga magsasakang hindi makabayad sa utang. Nang mamatay ito, walang taga roon ang gustong magbuhat sa kabaong. Ngunit bago ilibing, isang estrangherong nakaputing balabal ang naglagay ng butil na itim sa bibig ng bangkay. Kinagabihan ay umapaw ang ilog. Pagsapit ng hating gabi, kumatok si Don Cirilo sa sarili niyang bahay. Kung patay na siya, bakit hindi na lang niya binuksan? Bahay naman niya. Ipinagbili ng mga anak niya ang bahay bago pa lumamig ang katawan. Mas nakakatakot pala ang mga anak. Tinignan ni Amihan ang sementeryong halos lubog na sa kabilang dulo ng sitio. Pumasok doon ang guro ko dahil alam niyang si Don Cirilo ang una. Nakita namin siyang lumabas kagabi. Kasama na siya sa mga patay. Kung tanggalin natin ang butil sa katawan ni Don Cirilo, maliligtas pa ba ang guro niya? Kung hindi pa kinakain ng sumpa ang kanyang pangalan. Paano natin malalaman? Kapag tinawag ko siya at lumingon, naroon pa ang kanyang kaluluwa. Inilabas ni Elias ang mapa ng mga ugat. Isang itim na ugat ang kumikilos mula sa sementeryo patungo sa lumang bahay ni Don Cirilo. Sa dulo nito ay may simbolo ng bilog na nilalamon ng ahas.
Marka ng angka ng itim na buwan. Silakan ng estrangherong naglagay ng butil. Hindi niya lang ginising ang mga patay. May hinahanap siya sa ilalim ng libingan. Gumawa sila ng plano bago tuluyang sumikat ang araw. Akitin nina Elias at Kulas ang mga amalanhig sa makikitid na pilapil. Gagamitin ni Amihan ang kampanang buto upang hanapin ang bangkay na pinagmumulan ng sumpa. Ngunit nang buksan niya ang kahong kinalalagyan ng kampana, gumalaw ang tuyong buto na parang may sariling pulso. Gumigising ang unang susi. Dahil malapit silakan. O dahil malapit tayo sa ikalawang susi. Ibinaba nila ang dalawang bangka mula sa bubong at sumagwan patungo sa sementeryo. Sumigaw si Kulas upang akitin ang mga bangkay. Hoy, Don Cirilo! Sabi raw ng mga anak mo, wala kang iniwang kayamanan. Sabay-sabay na humarap sa kanya ang lahat ng amalanhig. Mukhang personal iyon. Nagsimulang maglakad ang mga patay patungo sa kanilang bangka. Pinakawalan ni Elias ang isang nakataling troso at winalis nito ang mga bangkay papunta sa malalim na baha. Apo Binay. Sa pampang ng sementeryo ay huminto ang gurong amalanhig. Dahan-dahang umikot ang buo nitong katawan upang humarap sa dalaga. Amihan. Umiyak si Amihan sa narinig. Naroon pa siya. Buhay pa ang pangalan niya. Tumalon siya sa tubig at tumakbo patungo sa guro. Biglang bumuka ang bibig ni Apo Binay at sumugod ang isang maitim na ugat patungo sa mukha ni Amihan. Sinalagyo ni Elias gamit ang gulok. Pumulupot ang ugat sa talim at pilit siyang hinila papunta sa matandang bangkay. Huwag kayong lumapit. Ginagamit niya ang aking katawan. Guro, nasaan si Don Cirilo? Wala sa puntod. Nasa ilalim ng lumang kapilya. Bago pa makapagsalita muli ang matanda ay umurong ang ulo nito at kumalabog sa likod. Pumilipit ang buong katawan na tila hinihila ng mga tali sa loob ng laman. Sumalakay ito kay Amihan. Iniwas ng dalaga ang unang kagat, ngunit tinamaan siya ng matigas na bisig sa pisngi. Bumagsak siya sa putik at nahulog ang kampanang buto. Tumunog ang kampana kahit walang humawak. Sa unang kalansing ay natigilan ang lahat ng amalanhig. Sa ikalawa ay bumuka ang lumang kapilya sa gitna ng sementeryo. Sa ikatlo ay may sumagot na mas malaking kampana mula sa ilalim ng lupa. Iyon ba ang ikalawang susi? Hindi. Babala iyon. Nabiyak ang sahig ng kapilya at lumitaw ang hagdang pababa sa isang lumang silid-libingan. Mula sa dilim ay umakyat si Don Cirilo. Namamaga ang katawan nito sa baha, ngunit suot pa rin ang mamahaling barong at gintong singsing sa bawat daliri. Sa gitna ng dibdib nito ay tumutubo ang isang punong itim na ang mga ugat ay pumapasok sa bibig at mga mata. Akin ang lupa. Akin ang mga patay. Akin ang lahat. Kahit patay, ayaw pa ring magpahinga ng sakim. Ibinuka ni Don Cirilo ang bibig. Sabay-sabay na sumugod ang 30 amalanhig. Umakyat sina Elias, Kulas, at Amihan sa gumuhong pader ng kapilya. Pinutol ni Elias ang unang kamay na umabot sa kanya. Tinuhog ni Kulas ang dalawang bangkay sa isang sibat at itinulak sa hagdan. Iwinasiwas ni Amihan ang kampanang buto. Sa bawat tunog ay bumabagal ang mga patay, ngunit umuuga rin ang lupa na parang may mas malaking nilalang sa kailaliman. Hindi natin maaaring gamitin ng matagal ang kampana. Dalhin mo si Apo Binay sa ligtas. Hindi kita iiwan. Hindi ako ang kailangan niyang patayin. Ang gurong may alam tungkol sa huling pinto ang pakay-nilakan. Sumugod si Elias kay Don Cirilo. Humampas ang ugat mula sa dibdib ng bangkay at pumulupot sa kanyang dugo ang braso. Humigpit iyon hanggang bumaon sa laman. Itinaga niya ang ugat, ngunit dalawang panibago ang tumubo mula sa naputol na dulo. Sinunggaban siya ni Don Cirilo sa lalamunan at ibinangga sa altar. Nabiyak ang kahoy sa likod ni Elias.
Lahat ay may halaga. Magkano ang buhay mo? Hindi mo kayang bilhin. Itinarak niya ang bulok sa palad ni Don Cirilo at ipinako iyon sa altar. Hinablot niya ang isang gintong singsing at pinutol ang daliring kinasusuotan nito. Ito ang bayad mo. Umungal ang bangkay at hinampas si Elias ng kabilang kamay. Lumipad ang binata sa ibabaw ng 3 kabaong at bumagsak sa hagdan. Agad siyang dinumog ng mga amalanhig. Kinagat ng isa ang kanyang bota. Hinila ng isa ang buhok niya, habang ang ikatlo ay pumulupot ang mga daliri sa lig niya. Pinakawalan ni Elias ang unang sinad. Sumabog ang gintong liwanag mula sa bato at sinunog ang mga ugat na kumokontrol sa mga bangkay. Bumagsak ang 3 amalanhig, ngunit muling tumayo matapos ang ilang sandali. Sa liwanag ay nakita ni Elias ang tunay na anyo ng sumpa. Hindi na sa bibig ni Don Cirilo ang itim na butil. Inilipat nito ang butil sa puso ng pinakamalapit na buhay na kamag-anak. Aling Pina, nasaan ang mga anak ni Don Cirilo? Nasa lumang bahay. Hindi sila makaalis dahil napaliligiran ng mga patay. Ngumisi ang bangkay ni Don Cirilo. Hanggat may dugo ko sa lupaing ito, babangon ako. Biglang may puting talim na tumagos sa dibdib ni Don Cirilo mula sa likod. Naputol ang punong itim at bumagsak sa paanan ni Elias. Sa likod ng bangkay ay nakatayo ang isang estrangherong nakaputing balabal. Kung nais ninyong mabuhay, pumunta kayo sa lumang bahay. Ako ang hahawak sa mga patay. Pamilyar kay Elias ang malamig na tinig. Lakan. Ngumiti ang estranghero. Mas mabilis ka nang kumilala, Elias. Pumitik siya at tumigil ang lahat ng amalanhig. Maging si Apo Binay ay natigilan na parang estatwa. Ikaw ang naglagay ng sumpa. Ako ang nagbigay ng pagkakataon. Ang kasakiman ni Don Cirilo ang tumanggap. Nasaan ang ina ko? Mas malapit kaysa iniisip mo. Ngunit sa bawat pintuang binubuksan mo, mas lumalayo ang dating siya. Sumugod si Elias, ngunit iniangat ni Lakan ang isang daliri. Bumigat ang katawan ng binata at bumagsak ang 2 tuhod niya sa bato. Hindi pa ito ang laban natin. Yumuko si Lakan at kinuha ang isang itim na piraso mula sa pinutol na puno sa dibdib ni Don Cirilo. Huwag mong hayaang makuha niya iyon. Inihagis ni Kulas ang sibat. Tinamaan nito ang balikat ni Lakan at pinunit ang puting balabal. Ngunit walang dugo sa sugat. Sa ilalim ng punit na tela ay kumikislap ang balat na parang kaliskis. Hindi ka pala tao. Matagal ko nang nakalimutan kung ano ako. Binitiwan niya ang kapangyarihang pumipigil sa mga amalanhig. Sabay-sabay na bumalik ang galaw ng mga patay at dinumog ang 3 manlalakbay. Sa gitna ng kaguluhan ay naglaho si Lakan kasama ang itim na piraso. Kulas, samahan mo si Aling Pina sa lumang bahay. At ikaw? Pipigilan ko si Don Cirilo. Sasamahan kita. Tumakbo si Kulas at Aling Pina patungo sa bangka habang hinaharangan nina Elias at Amihan ang mga amalanhig. Ikinadena ni Amihan ang kampanang buto sa kanyang tungkod at pinaikot iyon. Bawat tama sa ulo ng mga bangkay ay sinasabayan ng kalansing na nagpapatigil sa kanila. Tinaga ni Elias ang mga ugat sa sahig habang sumusulong kay Don Cirilo. Muling tumubo ang punong itim sa dibdib ng bangkay. Sa pagkakataong iyon ay nagkaroon ito ng bungang hugis pusong tumitibok. Hindi ninyo mapapatay ang isang utang na ipinapasa sa mga anak. Hindi utang ang kasalanan ng magulang. Itinaas niya ang bato ng liwayway. Unang sinad, putulin mo ang tanikalang hindi pinili ng mga anak. Gumapang ang gintong liwanag sa mga ugat. Hindi nito sinunog ang mga bangkay. Sa halip, pinaghiwa-hiwalay nito ang sumpa sa mga pangalan ng tunay na may sala. Isa-isang lumitaw sa paligid ni Don Cirilo ang mga mukha ng mga magsasakang kanyang niloko at inagawan. Ibalik mo ang aming lupa.
Nagsimulang mapunit ang anino ni Don Cirilo. Pumulupot sa kanyang katawan ang mga kamay ng mga kaluluwang matagal niyang pinahirapan. Akin ito. Binayaran ko ang lahat. Hindi mo binayaran. Ninakaw mo. Dumating si Aling Pina kasama sina Kulas at dalawang takot na lalaki. Sila ang mga anak ni Don Cirilo, sina Teodoro at Emil. Ano ang gusto ninyo sa amin? Sa ngayon, gusto naming ilabas ninyo ang itim na butil sa dibdib ninyo. Wala kaming alam sa sinasabi mo. Itinapat ni Elias ang unang sinag sa magkapatid. Sa dibdib ni Teodoro ay may maitim na ugat, ngunit sa dibdib ni Emil ay naroon ang butil na tumitibok. Napaatras si Emil at naglabas ng maliit na kutsilyo. Hindi ko ibibigay. Sinabi ng lalaking nakaputi na mabubuhay ng walang hanggan ang aming angkan. Ikaw ang naglagay niyan sa katawan mo. Ako ang panganay sa mana. Akin ang lahat ng iniwan ni Ama. Akala ko siya si Emil. Siya nga ang bunso. Aba, pati pagiging panganay ni nanakaw. Sinaksak ni Emil si Kulas. Umiwas ang binata, ngunit humiwa ang kutsilyo sa dati niyang sugat sa tagiliran. Napasigaw si Kulas at hinampas ng hawakan ng sibat ang panga ni Emil. Bumagsak ang lalaki, ngunit biglang pumilipit ang kanyang dibdib. Gumapang ang itim na butil sa ilalim ng balat mula puso patungo sa lalamunan. Huwag ninyo siyang patayin. Kapag namatay siya bago mailabas ang butil, lilipat iyon sa ibang kamag-anak. Pinadapa ni Kulas at Teodoro si Emil. Ipinatong ni Amihan ang dalawang daliri sa lalamunan nito at bumigkas ng sinaunang panalangin. Umumbok ang leg ni Emil habang pilit umaakyat ang butil. Sumuka siya ng maitim na tubig, mga uod, at mga ugat na kasing nipis ng buhok. Sa huling pag-ubo ay lumabas ang butil at gumulong sa basag na sahig. Sumugod si Don Cirilo upang kainin itong muli. Hinarang siya ni Apo Binay. Bagaman matigas ang kanyang katawan, ibinalot niya ang magkabilang bisig sa bangkay ni Don Cirilo. Ngayon, Amihan. Guro. Ang pangalan ko ay Binay Salonga. Anak ako ni Luningning. Guro ako ni Amihan. Hindi ako alipin ng patay. Sa pagbigkas niya ng sariling pangalan ay bumitaw ang mga ugat sa kanyang katawan. Ngunit kasabay noon ay nagsimulang gumuho ang kanyang balat na pinanatili lamang ng sumpa. Lumapit si Amihan at hinawakan ang mukha ng guro. Durugin mo ang butil. Kapag ginawa ko iyon, mamamatay ka. Matagal na akong namatay, anak. Ang hinihintay ko ay ang pagkakataong makapagpaalam. Itinarak ni Amihan ang dulo ng kanyang tungkod sa itim na butil. Nabiyak ito at nagbuga ng makapal na usok. Umungal si Don Cirilo habang nagliliyab ang punong nasa kanyang dibdib. Nagbitak ang kanyang mga buto, nalagas ang laman, at bumagsak ang katawan na tila basang putik. Isa-isang huminto ang mga amalanhi. Ang iba ay lumuhod sa unang pagkakataon mula nang bumangon. Ang iba na may marahang humiga sa tubig na parabang sa wakas ay nakatulog. Nang mawala ang huling usok, humina ang baha at nagsimulang umurong ang ilog. Nakasandal si Apo Binay sa bisig ni Amihan. Makinig ka. Hindi patay si Rosa. Kilala mo ang ina ko. Siya ang bantay ng huling pinto. Kusang pumasok upang pigilan ang nilalang sa kabila. Bakit sinabi nila ka na nagbabago siya? Dahil ang bawat susi na nagigising ay kumakain sa alaala ng bantay. Kapag nabuksan ang ikapitong kandado, maaaring hindi ka na niya makilala. Humigpit ang hawak ni Elias sa bato ng liwayway. Paano ko siya ililigtas? Hanapin ang 7 susi, ngunit huwag silang pagsasama-samahin. Iyon ang nais ni Lakan. Ano siya, guro? Siya ang unang tagapagmana na tumalikod sa liwanag. Wala siyang anino dahil ibinigay niya iyon sa Bakunawa. Napatingin si Elias sa lugar na kinatatayuan ni Lakan kanina.
Sa putik ay walang bakas ng paa at walang aninong naiwan. Amihan, huwag mong hayaang mag-isa si Elias kapag dumating ang gabing pipili siya sa pagitan ng ina niya at ng buong daigdig. Hindi ko siya iiwan. At bantayan mo si Kulas. Ako po ba ang pinakamahalaga? Ikaw ang pinakamalamang na gumawa ng katangahan. Kahit sa huling sandali, pinag-initan ako. Umiti si Apo Binay. Sa unang sinag ng araw ay pumikit siya at nalagutan ng hininga sa mga bisig ng kanyang mag-aaral. Tahimik na umiyak si Amihan habang hawak ang kamay ng babaeng nagturo sa kanya ng mga sinaunang simbolo, panggagamot at tapang. Hindi nagsalita si Elias. Umupo lamang siya sa tabi ng dalaga upang hindi nito harapin ng mag-isa ang paglisan ng kanyang guro. Maging si Kulas ay tumahimik at tinakpan ng malinis na tela ang katawan ni Apo Binay. Nang tuluyang lumiwanag, inilibing muli ng mga tagaluntian ang kanilang mga mahal sa buhay. Ipinangako ni na Teodoro at Emil na ibabalik sa mga magsasaka ang lupang kinamkam ng kanilang ama. Hindi sapat ang pangako. Pipirma kayo sa harap ng buong baryo. At ipapabasa natin sa marunong. Baka isulat nilang sa kanila pa rin ang kalabaw. Sa ilalim ng lumang kapilya ay nakita ni Elias ang isang tansong palawit na hugis dahon. Nakaukit doon ang ikalawang simbolo mula sa mapa ng mga ugat. Hindi ito ang ikalawang susi. Tanda lamang ito kung saan nakatago ang susunod. Saan? Sa baryo Dapitapon. Ngunit may babala ang ukit. Ano na naman? Huwag matulog sa ilalim ng matandang puno. At huwag magtiwala sa babaeng hindi makikita sa salamin. Madali lang. Hindi ako matutulog at hindi ako titingin sa babae. Hindi mo kaya ang una. Lalong hindi niya kaya ang ikalawa. Bago sila umalis, napansin ni Elias na nawala ang isang bahagi ng itim na butil. Nauna nang kinuha iyon ni Lakan. Sa malayong burol ay nakatayo ang lalaking nakaputi, pinagmamasdan silang tatlo. 2 kandado na ang humina. 5 takot na lamang, Rosa. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumalaw ang anino ng isang dambuhalang ahas, kahit wala siyang sariling anino. Kinagabihan ay huminto ang 3 manlalakbay sa isang kubong bakante sa gilid ng baryo Dapitapon. Nilinis ni Amihan ang mga sugat ni na Elias at Kulas. Kailangan ninyong magpahinga. Kapag patuloy ninyong binubuksan ang mga sugat, wala nang matitirang balat na tatahiin ko. Kapag tinahi mo ba akong buo, magiging mas matangkad ako? Maaari kitang tahiin sa sako. Kasya siya. Sa kabila ng babala sa tansong palawit, nakatulog agad si Kulas sa ilalim ng bintanang natatabingan ng matandang puno. Pagsapit ng hating gabi ay bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Isang malaking anino ang bumaba mula sa puno at umupo sa dibdib ni Kulas. Dumilat ang binata, ngunit hindi siya makagalaw o makahinga. Matulog ka lang. Hindi mo na kailangang gumising. Kasabay nito ay may marahang kumatok sa pinto. May sugatan ba riyan? Isa akong manggagamot. Maaari ko kayong tulungan. Nagising si Elias at hinawakan ang kanyang gulok. Sa salaming katapat ng pinto ay malinaw ang refleksyon ng kubo. Ngunit walang refleksyon ang magandang babaeng nakatayo sa labas. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, Tagapagmana ng Liwanag. Sa kagubatan ng Tambaloslos, natutuhan nating madaling iligaw ang taong nagdududa sa kanyang mga kasama. Kapag hinayaan nating manaig ang takot at sisihan, tayo mismo ang gumagawa ng kulungang nais ng manlilinlang. Sa Sitio Luntian naman, nakita nating hindi dapat ipasa sa mga anak ang kasalanan ng kanilang magulang. Ang pananagutan ay para sa tunay na gumawa at nakinabang sa kasamaan, hindi para sa inosenteng nagkataong may parehong dugo o pangalan. At tulad ni Apo Binay, may mga taong ang pinakamalaking pamana ay hindi kapangyarihan kundi katotohanan, kabutihan, at lakas ng loob na ipinaubaya nila sa mga may iwan. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias at Amihan ang batibat na pumapatay habang natutulog ang biktima,
habang isang magandang mandurugo ang unti-unting sumisipsip sa lakas ng buong baryo dapit hapon. Magigising pa kaya si Kulas, o ang pinakamatagal niyang tulog ang siya ring magiging huli? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong madaling maligaw sa gubat at mahilig matulog sa ilalim ng matatandang puno. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag nanaginip kayong may mabigat na nakaupo sa inyong dibdib, huwag basta piliting dumilat. Baka sa tabi ng inyong higaan ay naghihintay na ang babaeng walang refleksyon.